mga kalipad, susubukan natin tong Mini 4 Pro na DJI na drone. Test natin siya kung ilang kilometer ang maabot niya. Ngayon against the air tayo ngayon. Malakas yung hangin papunta doon sa direksyon yan. Yan, papunta doon. Mahangin, pero pagbabalik sa atin, pabor sa atin pagpabalik na yung drone. So yan mga kalipad, titistingin natin ang ating DJI Mini 4 Pro na drone. So laparin na natin. Hardpoint updated. Ayan. So start natin sa video. Ayan. Tapos normal. Kung naririnig nyo, nag-alarm pa siya kasi nadidetect nga ako eh. So ayan mga kalipad, test na natin. Start na natin. Ayan, kung nakikita nyo mga kalipad, nasa ano na tayo, 200 meter pa lang. So tetest natin kung hanggang saan ang kanyang maabot, kung ilang kilometer. Dito tayo sa gilid ng kalsada mga kalipad. Ayan. Nasa 600 meter na tayo. Dire-diretso lang tayo mga kalipad. Taas muna natin ang ating drone ng mga 40 meters, 45. Yan, para mataas-taas. So malakas yung hangin mga kalipad. Ang ating battery ay 86%. Naka 1 kilometer na tayo. Tapos yung ating namang satellite ay 26 to 27. So okay naman siya, malakas ang signal natin. Ayan. So 84% ang ating battery. Naka normal mode lang tayo mga kalipad. Pag nag-alarm na siya ng return to home, ibabalik din natin siya manual. Hindi tayo gagamit ng automatic. Imamanual din natin siya pabalik. Para titingnan natin kung gaano tatatag yung battery. Kasi ang Mini 4 Pro sa aking pagtitingin din sa mga YouTube, sa mga nagtetest din ng mga drone nila, matatag siya din sa hangin. Huwag lang talagang tutaling yung bagyo. Kung halimbawa bagyo ang ay hindi talaga pwede pag malakas ang hangin. Pero pag yung mga ganitong hindi naman tutaling malakas yung hangin, kaya niya, nakakasabay siya. Tsaka maganda ang kuha niya mga kalipad. Ayan, nasa 1.7 na tayo kilometer.
So naalala nyo yung aking DJI Neo ay 2 kilometers lang siya, 2 kilometer lang siya papunta, tapos pabalik 2 kilometers din. So nag-average siya ng 4 kilometer. Ito naman sabi nila 4 kilometer papunta, tapos 4 kilometer pabalik. So titignan natin kung talagang totoo nga yung sinasabi ng DJI sa Mini 4 Pro na kaya niyang mag 4 kilometer. Pero ang tansya ko kaya niya kasi naka ano na tayo 2 kilometer na tayo mga kalipad. Depende siguro nga talaga sa satellite at saka sa signal sa RC2 natin. Depende siguro kung mababa yung area mo, para ganoon. Kaya gaya niyan yung RC2 natin at saka yung signal nating ano ay nag-yellow, pero okay naman kasi mataas naman ang ano ng ating satellite. Ayan. So 2.2 kilometer na tayo mga kalipad. So nangangalahati pa lang tayo kumbaga. Ayan. Ang play natin ngayon ay ang natatakbo na natin ay nasa 6 minutes and 30 seconds pa lang. So tumatakbo ang ating drone ng 21 to 23 kilometer per hour. Ayan. Magto 2.5 na tayo kilometer mga kalipad. So abang-abang lang tayo. Pag kinaya niya, talagang bibilib na talaga ako sa DJI. Ayun, nag-warning na, weak signal, adjust antenna, sabi niya. So tuloy pa lang din, dire-diretso lang. Ayan, nag-weak signal siya. Sabi niya, weak signal, adjust antenna. Ayan, napapansin nyo. So pumula yung ating ano, pumula yung ating signal kanina. Ayan, yellow na ulit. Kilometers. So mahina talaga yung signal mga kalipad. Ayan, napapansin nyo, ayan o. Nasa 3.1 na tayo. Tuloy pa din natin. Hindi pa naman nagwa-warning yung ating drone na return to home. Ayan, 3.4. No signal transmission, sabi niya. So ang gagawin natin ay return to home tayo kasi hindi na siya mano ng ating signal. I-off natin, tapos binary natin.
So ayan mga kalipad, bumalik siya. Nasa 3 kilometer lang tayo, 3.5. Yung signal nga talaga mga kalipad dito sa Alberta Manning, ayan, yung sa signal lang talaga ang nagkakadiferensya. Kaya niya talaga yung 4 kilometer, kaya niya. Ang problema lang talagang pag mababa nga yung area mo, talagang mawawala yung signal, naglulo signal tayo. Kaya niya yung 4 kilometer mga kalipad. Siguro baka dahil din siguro hindi pa totaling summer, mahina pang signal. Ayan, pabalik na yan mga kalipad, pero yung RC natin remote, yellow pa rin, nag-yellow pa rin. Manual lang sana natin na return to home, kaso hindi na nga niya ma-detect yung drone nitong remote. So pinatay ko yung ano natin, yung RC2 na remote, para mag-return to home siya, para ma-detect niya ulit. Ayan. So abang-abang lang tayo. Halos 2 kilometer pa. Hanggang dun pala sa dead end na binaykang ko, 3.5 pala yun. Ayan. Eleven 12 minutes na tayo. Bali ano, yung ano natin talagang pag sabay siya sa hangin, ano, bilis oh. Nasa 43.2 km per hour yung bilis niya. Sa normal lang yan mga kalipad. Ayan, sa normal lang yan. Pag naka normal, ewan ko, hindi ko pa na-try sa pag naka speed siya. Tapos ang battery natin 41 pa, 41%. So talagang kaya niya nga talagang mag 4 kilometer. May uuwi pa talaga, marami pa yung battery may uuwi niya. 1 kilometer pa tayo mga kalipad. Yung taas ng drone natin 50 meter lang, hindi na natin masyadong itinaas, kasi magwa-warning din naman siya pag masyadong nakasagad, kasi sasabihin malakas yung hangin sa taas. Kaya 50 lang tayo, ang taas na yung 50. Ayan. Malapit na yung ating drone mga kalipad, halos nandito na. 50, 54, ayan, 49. Andito na siya. Nakikita niya na tong mga kakahuyan dito eh. Ayan, nakikita na ako ng ating drone. Ayan, kita niya na ako. Ayun na ang ating drone. So meron tayong 35% na battery doon sa 3.5 kilometer. So bali nag-average siya ng 7 meters. Landing. Ayan mga kalipad, meron tayong 34% na natira sa battery. So talagang kaya yung 4 kilometers. Ayan, kayang kaya niya. So yun mga kalipad, sa susunod na ating pagtetest nitong Mini 4 Pro, tingnan natin kung talagang maabot na niya yung 4 kilometers. Pero ako na nagsasabi 100% kaya niya na yung ano, kaya niya na yung 4 kilometers. O yan, nag-a-alarm na siya. Ayan. So ayan na siya mga kalipad, tinest natin.
So nag-average siya ng 3.5 plus pabalik 3.5, so 7 kilometer. Ayan. So yun mga kalipad, sana nagustuhan nyo tong aking vlog dito sa pagtetest natin sa Mini 4 Pro. Dito to sa Canada, Alberta, sa Manning. So yun guys, mga kalipad, maraming salamat. Bye bye.